Okay, magandang araw Pilipinas. Ito po si Bona Grace at ating pong kakapanayamin ang ating bagong elected municipal mayor ng Paquil, Laguna na kundi si Mayor Ronald James Hidalgo. No? Magandang araw po, Mayor. Kamusta na po ang Paquil, Laguna ngayon sa kasalukuyan? Magandang hapon din sa inyong lahat. Sa pagkakataon ito, ayos naman at ito, patuloy nating tatabaho o pagbigay serbisyo sa ating mga kababayan, especially sa mga nangangailangan at ganoon din sa pagpapatuloy ng mga programa at proyekto para sa kagalingan at kaginhawaan ng ating mga mamamayan. Sir, before na pwede po malaman natin kung sino po si Mayor Ronald bago pumasok ng politika? Ano po kayo mga? Bago ako pumasok sa politika, galing na ako sa iba't ibang mga kumpanya, katulad ng mga semiconductors and electronics company. At tayo ay nagtrabaho sa loob ng halos 15 taon sa electronics company. Karoon din tayo ng pagkakataon na maipadala sa ibang bansa upang magbigay ng ating kaalaman doon. At kaalaman at naaayon din sa ating trabaho. Okay. Sir, bago po kayo naging punong bayan, ano po ang mga naging posisyon sa gobyerno po? Naging posisyon po. Bago ako naging punong bayan, 2007 nagsimula ang karera ko sa politika. Nung ako tumakbo bilang isang konsehal ng bayan, okay. 2007 hanggang 2010. So sa suporta at tiwala ng ating mamamayan, natapos ko yung 3 termino ko bilang konsehal ng bayan at noong taong 2016, last term ko as a konsehal, binigyan tayo pagkakataon na pinagkatiwalaan tayo ni Mayor Vince na maging kaagapay niya bilang municipal administrator sa kanyang administrasyon. So, tinapos ko din yung term niya sa loob ng 8 taon bilang municipal administrator. At ito nga, pagkatapos, tayo yung napili niya na gawing successor. Ini-endorse niya bilang kanyang kapalit. Sa tiwala at suporta ng ating mamamayan, nakuha naman natin yung ating minimitingan. Okay sir, ano po ba yung mga pagbabago na aabangan ng ating mga kababayan dito sa Paquil? At the same time, ano pa ho yung mga proyekto at programa na ilulunsad ng Paquil Laguna? Yung pinaka-importante sa mga ganitong pamamahala, kailangan natin yung transparency. Kailangan yung tiwala ng ating mamamayan, inaandyan. Dahil maniniwala ako na kapag may transparency, naandun na kaya mong maibigay lahat ng mga programa at proyekto na akma at karapat-dapat sa ating mamamayan. Dahil sa akin, ang pagtitiwala ay napakahalaga sa isang nanunungkulang kagaya namin. At pangalawa dyan, siyempre kailangan meron tayong sustainable development dyan. Hindi pwedeng ayuda lamang yung ating binibigay, kailangan pangkabuhayan na matatag, ang matagalan at hindi lang ngayong henerasyon at sa mga susunod na henerasyon na dapat. At siyempre, kailangan din natin dyan ng participation. Kailangan mayroon na people participation. Importante yan. Kailangan participative governance ang ating approach yan. Importante na yung mga tinig na maliliit mula sa laylayan ay naririnig natin dahil doon natin makikita talaga at yun ang gagawin natin bayan sa pag-ukit ng mga programa at proyekto na naaayon sa kanilang pangangailangan. Importante ho kasi na marinig natin, importante na may boses din sila upang sa ganun maramdaman nila na sila ay parte ng ating pamahalang bayan. Sir, ano po ba ang vision mo para sa ating sa ating bayan dito po sa Paquil? Siguro sa ambisyon nito sa 3 taon sa 2028 ang bayan ng Paquil ay isang mas progresibo at mas matatag at siyempre isang sustainable na bayan na nakabatay sa transparent, accountability at siyempre yun nga yung pinaka-importante yung participatory. Isang bayan na payapa, ligtas, malusog at lahat ng ating mamamayan ay empowered at kasama sa ating panunungkulan. Sir, kamusta po ang health situation natin dito? Sa kasalukuyan, alam naman natin yung maraming, hindi lang naman sa Paquil na meron tayong mga problema katulad ng mga dengue cases.
Sa ngayon, ito yung medyo kinaharap namin problema. Tumataas at dire-diretso yung mga dengue cases namin. Kaya naman ang pamahalang bayan ay hindi tumitigil gumawa ng mga kapamaraanan. Actually, isang buwan na kami na gumagawa ng mga prevention program para mapigilan o maiwasan yung mga lamok na carrier ng dengue. Katunayan nga, ang pamahalang bayan ay naglaan ng 1.6 million pesos para sa mga kaukulang programa na naaayon sa pag-iwas o pagpatay dyan sa sakit ng dengue na yan. Pero sir, may natala na po ba na ilang nabiktima ng dengue dito sa lugar? Sa kasalukuyan, meron ng tatlong buhay na nawala dahil sa sakit ng dengue at ang pinaka-updated na report sa akin ngayon ay nasa 197 na. Simula noong January ang naging kaso ng dengue dito sa aming bayan. Pero sir, may resulta na po ba yung naging testing doon sa Carabao para sa constitution ko anong uri ng lamok ang nandito sa Paquil, Laguna? Kasi may mga dengue may parang meron daw kung tinatawag na ano? Oo, totoo yan. Kahapon lang natapos yung aming exit conference tungkol dyan dahil importante na makita talaga natin kung ano bang uri ng lamok ang kumakagat o meron dito sa aming bayan dahil nagtataka nga kami dahil masyadong mabilis ang pagbaksak o yung sintomas ng sakit ng dengue nito. Kaya minarapat namin na magkaroon ito ng isang test na tinatawag na Carabao Baited Mosquito Trapping. Ito yung ginawa namin sa isang barangay. At doon nakita namin, initially, gamit ang microscope, nakita namin na merong tatlong species ng lamok na meron dito na mga carrier na talaga mga mapanganib na sakit. Ito yung tinatawag naming Culex SPP, Anospeles SPP at Aedes SPP. Ito yung tatlong klase ng lamok na nakita namin during testing ng Carabao mosquito trapping na ginawa nung isang araw pa lamang. So ipapadala namin ito sa RITM upang sa ganun mas mapag-aralan at makita namin kung ano ba talaga yung mga sakit na dala-dala nito at upang sa ganun malapatan natin ng kakulang solusyon para maging epektibo yung ating programa pagdating sa problema natin sa dengue. Okay. Eh sir, kamusta naman po ang flood control program? Meron na po tayo dito. Sa ngayon naman, wala namang may mga project about sa flood control. Yes, siguro maliliit. Maubong ngayon ang flood control program. Pero dito naman po. Dito naman wala naman kami mga although matagal na, bata pa ako talaga may mga flood prone area na kami. Pero nasolusyon na. Sinusolusyon na natin unti-unti sa pamamagitan ng lokal na budget ng ating pamahalang bayan. Sinusolusyon na natin unti-unti yan. Pero wala mga malalaking flood control project dito sa ngayon. Kasi maubong yan. Not exactly yung pong flood control ng sa Senado ay iba naman. Kasi dito naman, because yung gusto natin yung pagiging progresibo niya, siyempre flood control, importante dito sa Paquil, di ba? Yeah. At the same time, iwasan din yung dengue because of the stagnant water. Yeah, totoo naman. Yung flood control project naman natin yan, tuloy-tuloy yan. Taon-taon may nilalaan tayong budget yan. Yun nga lang, hindi ganun kalakihan dahil ngayon pa lang naman tayo nagkakaroon ng pagkataon na lumago ang ekonomiya ng ating bayan ng Paquil. Kaya yung mga programa ganyan, yung infrastructure project, tuloy-tuloy naman po yan. Sir, munting mensahe po para sa ating mga kababayan at the same time sa lahat ng mga nakikinig na sumusubaybay po sa Usapang Bayan po dito sa DWBC. So sa aking mga kababayan, tandaan natin na ang ating bayan ay hindi lamang isang lugar na tirahan. Ito ay isang pangarap na pinagbuklod-buklod nating lahat. Kaya naman ang sustainable development ay ating gabayan. Ang ating magiging gabay at ang transparency ay ang ating pangako. Ang participative governance ay ating pamamaraanan yan. Importante yan. At ang inyong kapakanan, ang taong bayan, ang isang laging pangunahin at layunin ko. Kaya sana suportahan niyo yung mga programa at proyekto ng ating pamahalang bayan. Dahil sinisigurado natin na wala naman tayong ibang iniisip, kundi ang kagalingan, kaginhawaan, kaligtasan,
ng ating bayan ng Pakil at siyempre ng ating mga mamamayan. Okay, maraming salamat po kay Mayor Ronald James Una ng Hidalgo ng Pakil, Laguna. At ito po si Bona Grace nag-uulat para sa DWBC 87.9 FM. Radio Binyan, The City of Life. Maraming salamat.